Creator and cried out, God, forgive them, for they know not what they do. Yeah. Hanggang ngayon, natatandaan ko pa grade 6 po ako nung meron kaming declamation contest nung totoo yun ngayon marami ngayon, Kristyanuhan lang dapat lahat ng tao bumuti. Saan tayo bubuti? Sa pagsunod sa Diyos. Kaya nag-aanyaya po ako sa inyo mga kababayan, tigilan nyo na yung pagsunod sa utos ng tao. Yung pagluhod sa bato, hindi utos ng Diyos yan. Yung pagpapasa ng bato, pagpapasa ng mga ribulto, hindi utos ng Diyos yan. Karumal-dumal sa Diyos yan. Maghunos dili kayo. Mga kababayan pumupunta sa Quiapo pag Enero 9. Bawal po yan ng Biblia. Ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang inanyuan, awangis ng anumang bagay na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Thou shalt not make thee any graven image, any likeness of anything that is in heaven above, or that in the earth beneath, or in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Dili ka magbuhat alang kanimo og linilok nga larawan, ni sabisan unsa nga dagway, sabisan unsa nga butang nga atwa sa ibabaw sa langit, kung sa ilalom sa yuta, kung sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuat, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak. No haras para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Señor, tu Dios. Fuerte, celoso. Kita nyo? Fuerte, celoso. Seloso, Diyos. Ayaw niya luluhod-luhod ka sa kahoy. Utos ng tao yan Utos ng Diyos ang gamitin nating pagsunod, mga kapatid. Walang kwenta, utos tao. Magpipinitensya ka, walang kwenta yan. Maglalagay ka rito ng cross na uling, ay wala sa Biblia yan. Saka nakakita mga apostol kumuha ng kawali at tilagyan ng cross yung mga miyembro. Wala naman lahat ng pinagagagawa natin, nanghihinayang ako pagka dulo santo, ang lalaking kandila na uubos, lalagay sa mga libingan, tapos nakaawi naman pag nakatalikod ka ng mga bata. Yun naman lalagay mo sa Quiapo, yung kandila. Habang panahon na yung usok ang kandila ron, hindi naman nabawasan ng sugarol, ang lasenggo, mandurukot. Punta nyo, may nagagawa ba yun? Ang magagawa natin, sumunod sa utos, tinan ninyo. Bubuti tayo pagkasusunod tayo sa mga utos ng Diyos sa atin. Mga ama! Mga ama! Huwag niyong mungkahiin sa galit ang inyong mga anak. Turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina, na siyang unang utos na may pangako upang mabuhay kang malaon at yumaon kang mabuti sa lupa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. Sino man nga hindi napupot sa kanyang sariling katawan, kundi kanyang iniibig at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa na sa pagkakilala. Pakundanganan nyo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Huwag kayong maging mapait sa inyong asawa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Igalang ninyo ang inyong mga asawa. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Mga babae, yun ang mga utos Ibigin mo kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yung mga kaaway mo, ibigin mo rin. Pag nagugutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Hindi sinabing yung kaaway mo, dalhan mo ng bomba, pasabugin mo. Wala nun.
Kaya kung susunod lang tayo lahat, wala nang kailangan pulis. Ayun ang dapat nating makita, mga kapatid. Kaya tama na po yan yung aking introduction. Umpisahan na natin yung ating portion na itanong mo kay Soriano. Kung may magtatanong, kasi gusto ko mapaglingkuran ng mas marami sana na magtatanong, Brother Nelson. So sa ganito, mga kapatid, saksi kayo na hindi totoo yung pinaparata sa atin na tayo raw, ang mga tanong daw dito, mga planted, mga ang tawag doon, mga scripted. Wala naman ako scripted. Kung nakita nyo, nakakaisakot na ako rito. Pero na ako script na binabasa. Wala naman eh. Pinalalakas na tayo ng lolo ko ng kapwa. Wala po, hindi po totoo yun. At kayo magtatanong, kayo ba nakausap ko ba man lang kayo? Hindi naman eh. Hindi ko po nga kayo kailangan eh. Sige po, kapatid. Medyo nagkuluhan lang po kasi ako. Sabi po kasi sa unang Korinto 13:7 na ang pag-ibig, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Nakasulat yun. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Nakasulat sa 8. Maging ang mga hula ay matatapos, ang wika ay titigil, pero ang pag-ibig hindi mawawala. Di ba? Ba't ka naguguluhan, kapatid? Kaya po kasi sabi po sa unang Juan 4:1, sinabi po Huwag kayong na paniwala sa bawat espiritu. Ang tinutukoy naman kasi lahat pinaniniwalaan ng pag-ibig doon sa 13:7 ng unang Korinto, yung tungkol na mga bagay na galing sa Diyos. Alam mo, may limit ang paniniwala ng Kristiyano. Tignan mo sa unang Korinto 4:6. Ito yun, nabasahin natin. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayun, kita mo, ang paniniwalaan mo, yung mga nakasulat, labas ang nakasulat, kaya hindi mo dapat paniwalaan. Kaya, yung may pag-ibig, kung maniwala man, lahat pinaniniwalaan niya, sa nakasulat. Ang tinutukoy lang na lahat pinaniniwalaan, yung mga nakasulat sa Biblia. Kasi, bukod sa nakasulat, hindi tayo dapat na magtiwala Dapat magdisiplina ang ating paniniwala sa nakasulat. Halimbawa, nakasulat ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa langit. Nakasulat yon. Laman, dugo, hindi pwedeng pumasok sa langit. Ngayon, para makapasok tayo sa langit, sabi ng Biblia, unang Korinto 15:51, isang hiwaga ito, sabi ni San Pablo, itong may kasiraan, dapat munang palitan ng walang kasiraan. The corruptible must dress or must be changed into the incorruptible. Itong may kamatayan, the mortal, must be changed to the immortal. Kaya yun ang nakasulat. Bago tayo makapasok, papalitan muna ng Diyos ito. Alam mo ginawa ng Katoliko? Si Maria raw nung mamatay, body and soul dinala sa langit. Hindi pinalitan, body and soul. Pati katawan ni Maria dinala sa langit. Walang batayan sa Biblia yun. Kasi kung body and soul dinala pagkamatay, alam mo ang tao, pumain ka ngayon. Pasintabi sa mga kumakain. Tumain ka ngayon. Kahit anong iren gawin mo, meron pa rin matitirang tae nun. Tanong nyo sa doktor. Ang tae kasi galing yan sa bituka dito sa tinunaw. Pagdating sa small intestines, kinukuha na yung mga nutrients, minerals, vitamins, kinukuha na. Lahat ng waste tutuluyan po dun sa large intestines. Yung from the ascending column to the transverse to the descending, dadaan yun doon. Habang dumadaan doon sa malaking bituka yon, unti-unting nauubos yung kanyang mga tubig na laman. Yung mga tubig dinadala sa bladder, yung urinary bladder. Yun namang waste materials na solid, dadali naman doon sa colon. Kaya naghihiwala yung solid at saka yung liquid. Pero ay katatay mo lang, meron pa rin natitira doon. Yun naman ngayon ang susunod na tae.
May si Maria ba naman daw yung mamatay dinala sa langit? Eh di nakarating yung tayo ni Maria sa langit? Anong katangahan naman yung aral na yun? Mali yun. Hindi totoo yun. Wala sa Biblia yun. Bago ka makapasok sa langit, papalitan niyang may kasiraan ng walang kasiraan. Yun po sinasabi sa Biblia.